Dylan, The Healer. 279 hanggang 85. Wendell Dong. Naalala ko, ito yata ang panganay na anak ng matandang apelyido Dong. Nang makitang binanggit ni Humphrey ang tatlong salitang Wendell Dong, napakunot ang noo ni Zygmunt at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang bumalik sa kanyang pandama, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa aking pagtanda, ang aking memorya ay medyo gamitin. Guro, wala na si Chief Lard. Sa sandaling ito, paus at magalang na sabi ng matandang naka-croissant hat sa likod niya. Oo, Terra na. Tumango si Zygmunt na may pilit ng ngiti, at pagkatapos ay hindi napigil ang magtanong sa mahinang boses, Alan, nag-ambala mo ako ngayon lang dahil dyan. Siyempre masasabi niyang sinadya siya ni Alan ngayon lang. Kung hindi, siya ay karaniwang nagsasalita ng napakakaunti. Nang marinig iyon, bahagyang tumango ang matandang naka-short na sombrero, at ang kanyang malabo, malalim na matandang mata ay hindi maiwasang kumurap na may bakas ng pagkabigla, kung talagang katulad ng sinabi ni Chief Lard, ang mga sinaunang mandirigma sa edad na 20 anyos ay likas, kahit na ganito ako, maraming taon na ang lumipas, at tila ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, hindi banggitin na ang isang kamangha-manghang binata ay may paghamak sa nakaraan at sa kasalukuyan dahil sa kanyang mga nagawa, at ang kanyang ugali ay kadalasang mas hindi napigilan. Naiintindihan ko. Ang mga kabataan ay pabigla-bigla at ayaw magdusa ng anumang mga hinaing, kaya kung talagang may sama ng loob siya sa ating pamilya Reed, hindi maiisip ang kahihinatnan. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Zygmunt. Pawis na pawis. Kung tutuusin, hindi biro ang ganitong bagay. Ang galit ng isang sinaunang martial artist na likas na malakas, maging ang kanilang pamilyang Reed ay may isang sinaunang martial artist na likas na powerhouse na namamahala, at ang takot ay hindi makayanan, dahil ang pamilya ay may isang mahusay na negosyo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang potensyal at talento ng binata. Kung talagang naabot niya ang aking antas sa kanyang 20s, pagkatapos ay bigyan siya ng 5 o 10 taon, sino ang magagarantiya kung anong uri ng mundo ang maaari niya maabot? Sinabi niya ang pinakakrusyal na punto sa isang pangungusap. Puno ng lungkot at takot ang dati niyang mukha. Isipin kung ano ang mangyayari sa isang sinaunang martial artist sa kanyang 20s sa mga unang araw ng kanyang likas na edad. Paano kung 40 taong gulang? Ang pag-iisip lamang tungkol sa antas na iyon ay sapat na upang magpatinggal ang iyong anit. Ito, naiintindihan ko. Nang marinig ang sinabi ng matandang lingkod na pinakaasaan niya, si Zygmunt Elder Reed ay hindi napigil ang huminga ng malalim, at ang panginginig ay lumabas sa kanyang gulugod. Sa panahon ng digmaan, sinagip niya ang kabilang partido ng nagkataon, at ang kabilang partido ay nasa tabi niya na si Zygmunt mula noon upang gantihan ang kanyang kabaitan, hanggang ngayon. At ngayon, siya ay naging isang sinaunang martial artist in 8 early stage powerhouse. Hindi lang siya ang pinakamalaking tiwala ni Zygmunt, kundi ang tunay na powerhouse ng kanilang pamilya Reed. Ngunit ngayon, kahit ang kabilang partido ay takot na takot sa binata na may apelyidong Ember, bagamat hindi niya maintindihan itong tinatawag na potensyal, talento, kung ano ang konsepto, kung gaano kakilakilabot. Ngunit sa sandaling ito, malalim na ang pagkakaintindi niya. Medyo. Yun nga. Mukhang kailangan niyang magdesisyon. Dahil kung ganoon, ang binatang iyon, ang pamilya nila ng Reed, ay mukhang hindi siya ma-offend. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagpaliban pa, bagkus ay same time na sinabi kay Alan sa likuran niya, Alan, pumunta ka at imbitahan si Secretary Wendell Dong. Huwag kang personal na pumunta, hayaan siyang tawagan ni Paeng. Tawagan natin. Ang Paeng sa kanyang bibig ay ang kanyang panganay na anak na si Paeng Reed, na minana ang kanyang dating posisyon bilang commander ng Jarlingnan Provincial Military Region. Oo, naiintindihan ko. Unti-unting nawala ang figure ni Paeng. Master Reed. At nang matanggap ko ang tawag na ito mula kay Paeng, ang commander ng Jarlingnan Provincial Military Region, na si Wendell Dong, hindi ko maiwasang bahagyang magulat. Siyempre, ang pinaka nakakagulat ay gusto siyang makita ni Mr. Reed ng Zygmunt. Siya.
Kaya natural, hindi siya nang ahas na magpabeya, mabilis niyang ibinaba ang kanyang trabaho at nagmaneho papunta sa Reed Family Villa area. Nandito na si Mr. Dong, mangyaring umupo. Nang makita ang pagdating ni Wendell Dong, sinalubong siya ni Mr. Reed ng napakabait na ngiti. Mr. Reed is very polite, pero hinahanap mo ba ako ngayon? Nang makita ito, walang kamalay-malay na naramdaman ni Wendell Dong na may mali at sinabing maingat. Ganito. Nang makita ang eksenang ito, itinaas ni Mr. Reed ang kanyang mga kilay at dahan-daang sinabi, narinig ko mula kay Brother Lord, mukhang kilala mo ang isang binata na nagngangalang Dylan. Siguro kung maaari mo itong ipakilala sa ngalan mo. Sa palagay ko kumain ka sa kanya at kausapin ng kaunti. Mr. Ember. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Wendell Dong ang pagkibot ng kanyang puso, at pagkatapos ay naging solemn na ang kanyang mukha. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, dahan-dahan niyang sinabi, Mr. Reed, hindi ko alam kung maihahayag ko ang isa o dalawa. Ang hapunan na ito ay isang piging sa hongmen. Nang tumingin sa mga mata ng kabilang partido at sinabi iyon, nanginginig ang mukha ng huli. Mr. Dong, ang sinabi mo ay, ano iyon, ano ang hindi? Sabi ni Zigmund na may blankong ekspresyon. Kung oo, magsisisi si Mr. Reed. Hindi ako makakasali sa bagay na ito. Paalam. Sino ang nakakaalam na si Wendell Dong ay prangka pagkatapos marinig iyon, siya ay tumayo at gustong umalis. Hoy, maupo ka, maupo ka. Nang makita ang eksenang ito, medyo napahiya din si Rao at umiling na may matipid na ngiti, sinabi ko na talagang nakakatakot ang binata na may apelyidong Ember. Ganito ang matandang si Humphrey, ganoon din ang anak mo. Ikaw. Huwag mo rin akong bigyan ng pabor ni Zigmund, di ba? Paumanhin, Mr. Reed, ang bagay na ito ay napaka-espesyal. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Wendell Dong na mapangiti. Savior ka na naman ba, o urban wonder? Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang mukha ni Mr. Reed, at hindi niya napigil ang dahan-daang sinabi, Mr. Dong, para sa kapakanan ng ating normal na relasyon, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pananaw? Ang batang iyon. Ang Mr. Ember na iyon, gaano kalakas? Dapat ba kayong matakot sa inyong dalawa? Gaano kalakas si Mr. Ember? Nang marinig iyon, si Wendell Dong ay natahimik ng mahabang panahon, ngunit sa wakas ay umiling at sinabing dahan-dahan, sa totoo lang hindi ko alam kung gaano kalakas si Mr. Ember. Pero sa pagkakaalam ko, si Mr. Ember ay nakagawa ng maraming 2 beses ang problema sa black market ng Hong Kong, lahat sila ay nakabalik ng ligtas, at mukhang walang anumang intensyon na ituloy sila doon, ngunit sa halip na isang figure ang lumabas sa dilim, paos at mataimtim. Ito ay ang matandang lalaki sa croissant hat. And the emotional ripples revealed in his eyes at this time, medyo kinakabahan din siya, oo, parang kinakabahan talaga yun. Sa kabilang banda, ang black market sa Hong Kong ay tila may magandang hangarin. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Wendell Dong. Sa tuwing naiisip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang bayaw na si Joey Ember or Ember, pagkatapos ng mga bagay na ito, kahit na sa kanyang pagkakakilanlan at ranggo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at mabigla sa sukdulan. Pagkatapos ng lahat, iyon ang black market sa Hong Kong. Sa kanyang ranggo, syempre naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang Hong Kong Black Market. Anong sabi mo? Nang marinig ito ng matanda na naka-croissant hat ay hindi napigil ang manatiling tahimik, nakabuka ang bibig, at hindi niya ito naisara ng matagal. Sa kanyang antas at kaharian, syempre, mas naiintindihan niya ang black market sa Hong Kong, kung ano ang isang behemoth na umiiral. Hindi sa banggitin ng maalamat na master na nagtatag ng Hong Kong black market, ngunit upang sabihin na ang 3 bise-presidente sa ilalim niya ay hindi bababa sa maagang yugto ng mga sinaunang mandirigma o mga gumagamit ng kakayahan sa antas ng S. Lahat sila ay kapantay niya, at ang ilan ay mas malakas pa sa kanya. Pero ano ang narinig niya ngayon? Talagang narinig niya na ang binata na may apelyidong Ember, na nasa 20s pa lamang, ay hindi lamang nagkaroon ng kontrahan sa kapangyarihan ng higante sa black market sa Hong Kong, ngunit maging ang kabilang partido ay hindi na ito hinabol ngayon, ngunit nagpapakita ng kanyang pabor.
Upang maging makatwiran, ang marinig ang gayong mga salita sa kanyang mga tainga ay mas nakakagulat kaysa sa isang bolt mula sa asul. Alam mo namang black market ito sa Hong Kong. To put it badly, natatakot ako na kahit nasa ibang lugar siya, hinding-hindi niya makukuha ang treatment na ginagawa ng binata ngayon, pero ngayon. Alan. Nang makita ang matandang alipin na nabigla sa ganoong antas, si Rao Zigmund, hindi napigilan ni Mr. Reed na bahagyang iling ang kanyang mukha at bumulong. Phew, sir. Let's meet in person. However, you'd better make some mental preparations. Kasi kung ganon, natatakot kaming hindi ka namin ma-offend. Matapos ang mahabang katahimikan, nagpout ang matandang lalaki sa croissant. Daluyan ng hangin. Ako. Nang marinig iyon, nabalisa si Zigmund, hindi lang iyon, ngunit maging si Wendell Dong ay hindi maiwasang manginig ng bahagya. Dahil bagamat palagi siyang walang pasubali na naniniwala sa pamana at lakas ni Mr. Dalen at Amber, nang sabihin niya ito ng personal mula sa bibig ng pamilya Reed, hindi pa rin niya maiwasang mabigla at mapabuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isa ring tunay na sinaunang mandirigma na likas. Kasamang Wencheng, mangyaring tawagan ang taong iyon. Huwag kang mag-alala, kahit isipin ko ito ngayon, natatakot akong hindi ako makapagdaos ng piging na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang umiling si Zigmund na may mapait na ngiti. Umiling-iling na sabi niya kay Wendell Dong. Sige. Nang marinig ito, nag-alinlangan lang si Wendell Dong, ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dalen. Kasabay nito, sa New Hill City, Dungan International Private Club, sa isang top-level private room, nakahiga lang si Dalen sa kama at magpapahinga na sana, ngunit biglang tumunog ang ringtone ng mobile phone sa kanyang clothes bag. Sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras? Medyo nanlumo si Dalen, at inabot at kumaway, at ang mobile phone na nakatago sa bag ng damit ay automatikong tumaas at lumutang patungo sa kanya. Hoy! Sino te? Sinundan siya ng hindi tinitingnan ang caller ID, kung sino ang tumatawag, at ang tawag ay konektado sa isang tap. Ako si Mr. Amber, Wendell Dong. Ang boses ni Wendell Dong ay nanggaling sa mikropono, na bahagyang ikinagulat ni Dalen. Then he smiled and said, si Secretary Dong pala, anong problema? Narinig niya kauna na ang dahilan kung bakit nalaman ni Humphrey na siya ay inaresto ay dahil natagpuan ng kabilang partido, si Wendell Dong, at si Secretary Dong si Landan Dragon. Kaya, dapat itong batang si Jian ang nagpaalam sa kanyang ama, di ba? Mr. Amber, okay ka lang ba? Ayan, Mr. Reed ng pamilya Reed, gusto kitang imbitahan sa isang kainan. Muling sabi ni Wendell Dong sa kabilang dulo ng telepono. Master Reed, Zigmund. Nang marinig ito, natigilan si Dalen, at pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa mga maitim na mata na kasing linaw ng salamin, at dahan-daang sinabi, gusto akong imbitahan ni Mr. Reed sa hapunan, karangalan ito ng aking Dalen. Tiyo Dong? Ay medyo pagod ako ngayon, magpahinga ka muna, hayaan mo si Mr. Reed na magayos ng pagkain, andito ako tuwing tatawag ako. Nang matapos siyang magsalita, ibinaba niya ang telepono, hinawakan ang telepono at bumulong sa sarili, ang pamilya Reed. 280 coincidence. Mabilis na lumipas ang mahabang panahon, kaya noong sumapit ang gabi, may lumabas na text message sa mobile phone ni Dalen, mula kay Secretary Wendell Dong, at ang nilalaman ay malamang na nasa New Hill si Mr. Reed ng alas 7:30 ngayong gabi. Ang Caesar Hotel ay nag-entertain sa kanya, kaya hiniling din niya si Dalen na pumunta doon sa oras. Sa alas 7 ng gabi, ang Caesar Hotel. Nang marinig ang tunog ng pag-vibrate ng telepono, bahagyang nalungkot si Dalen, iniunat ang kanyang kamay, kinuha ang teleponong may maliwanag na screen sa gilid ng kama sa kanyang harapan at inalog-alog ito, pagkatapos ay nagpout siya at pinunasan ito. Ang pugad ng ibon ay tila may buhok, at siya ay umayos at umupo. Hindi man niya alam kung nasaan ang tinatawag na Caesar Hotel, pasado alas 6 pa lang. Makalipas ang halos 10 minuto, naghilamos at naghugas ng buhok si Dalen, at pagkatapos ay umalis sa isang mababangki at marangyang Phaeton mula sa underground na paradahan ng Dungan International Private Club.
Ito ay natural na inayos ni Brother Simon Sander para sa kanya. Kasabay nito, sa harap ng Caesar Hotel, isa sa mga sikat na 5-star hotel sa New Hill, may dalawang matanda na mukhang nasa edad 50 o 60, tahimik na naghihintay doon. At bagamat tila nakasuot sila ng mga ordinaryong damit at hindi gaanong kapansin-pansin, sapat na upang ipakita ang ugali na nauukol sa kanila, pati na rin ang matatalas na mata at ang marilag na tindig. Ang dalawang matatandang ito ay malamang na hindi kasing simple ng kanilang mababang pananamit, ngunit maaaring mayroon silang isang tiyak na katayuan, at maaaring nasa matataas na posisyon. At ang dalawang matandang ito ay walang iba kundi si Paeng Reed, ang panganay na anak ni Zygmunt, at si Linden Reed, ang ikatlong anak na lalaki. Sa orihinal, si Mr. Reed sa Zygmunt ay may 3 anak na lalaki at isang pangalawang anak na babae. Sa kasamaang palad, ang langit ay hindi maganda, at ang pangalawang anak na babae at ika-4 na anak na lalaki ay sunod-sunod na namatay. Dahil dito, 2 na lamang ang anak ng matanda na laging kasama niya. Huwag sabihin ng kasabihang, ang ama ng tigre ay walang anak na aso, si Zygmunt Reed ay buhay pa kasama ang 2 anak na ito, kaya hindi siya nawala ng mukha. Ang kanyang panganay na anak, si Paeng Reed, ay kasalukuyang commander ng Jarlingnan Provincial Military Region at nagsisilbing pinuno ng rehiyong militar. Ang ikatlong anak na lalaki, si Linden, ay isa ring mabuting pinuno ng departamento ng Organisasyong Panlalawigan. Masasabing maganda ang kinabukasan niya. Ngunit ngayon, hindi man lang umalis ang 2 general na si Mr. Reed, tinawag sila sa mga salita at utos ng matanda, hindi pa banggitin ang iba, maging ang 2 ay medyo naguguluhan at naguguluhan. Kuya, ano sa tingin mo ang nangyari sa papa natin? What a big deal? As for calling us both. Ang pangatlong anak ni Mr. Reed, si Linden, ay tumingin sa kanyang palso at bumulong na may pagkadismaya. Sa una ay ayaw niyang pumunta ngayong gabi dahil mayroon siyang napakahalaga at apurahang bagay sa kanyang mga kamay na hindi pa niya naaasikaso, ngunit sa pilitin pa rin siyang tinawag ni Mr. Reed at hindi maiiwasang gawin niya ito. Medyo nalulumbay. Okay, don't talk about it. Kung tama ang hula ko, dapat may nangyari. Gayunpaman, sinulyapan ni Commander Paeng Reed ang kanyang pangatlong kapatid, ngunit sinabi sa ganoong solemn na tono. Oh, ano naman dito? Nang marinig iyon, sinabi ni Linden, ang ministro ng Reed Province, na may bahagyang pagbabago sa ekspresyon. Siya ay kanyang sariling kapatid sa loob ng halos 50 o 60 taon. Siyempre, malinaw na malinaw sa kanya na kung hindi sigurado ang kanyang panganay na kapatid, tiyak na hindi siya basta-basta magsasabi ng mga ganoong bagay nang walang patumanggang. Nabalitaan ko lang na ang pangatlong tiyuhin. At si Quentin ay naaresto na. Mataimtim na sinabi ni Commander Paeng Reed. Ano? Nang marinig iyon, si Linden, ministro ng lalawigan ng Reed, ay halos hindi natakot na tumalon, at ang kanyang mukha ay biglang napuno ng matinding kahangalan, hindi siya nang ahas na maniwala, kuya, nagbibiro ka ba? Okay lang si Quentin, pero third. Uncle he. Sa Jarlingnan Province na ito, parang walang departamentong kwalipikadong gumamit sa kanya, di ba? Ang kanyang mga salita ay hindi basta-basta. Dapat mong malaman na ang kanilang ikatlong tiyuhin, si Nanding, ay ang direktor ng Special Security Bureau ng Jarlingnan Provincial Military Region. Ang hindi qualified na lumipat. O isa sa 2 sa probinsya ay buo na ang desisyon niya, pero ito, hindi naman dapat ito, di ba? Kung tutuusin, ang pamilya nila Reed ay nasa timog ng Yangtze River. Kung sila ang pangalawa, walang ibang pamilya o pamilya ang mangangahas na mauna. Kaya kahit na ang 2 iyon ay hindi magagawa ito hanggat hindi nila ganap na napunit ang kanilang mga mukha sa kanilang pamilya Reed, tama ba? Not to mention the relationship between their Reed family and those two, medyo maganda ba? At parang walang hangin sa labas. Why not? Nakalimutan mo na ba ang flying leopard? Nang marinig ang sinabi ni Paeng Reed, biglang tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Linden. Flying leopard. Ito. Si Humphrey ay nasa antas ng Linden, at sa pagkakakilanlang ito, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita sa sandaling ito.
Kung tutuusin, ang departamento ni Flying Leopard, ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito, hindi alam ng iba, hindi pa ba niya alam? Ang uri ng espesyal na departamento na ganap na binubuo ng di-tao, hindi lamang may nakakatakot na kapangyarihan, ngunit hindi rin kumikilos ayon sa sentido komun, kaya kadalasan ay natatakot sila dito, ngunit ngayon. Sa sandaling ito, dumating si Mr. Reed at ang matandang nakasombrero na si Alan. Agad na tinapos ni Paing Reed at Linden ang pag-uusap, inayos ang kanilang kaisipan, at agad silang binati. Tatay, Tio Lan. Magalang na sabi ng dalawa sa matandang si Reed at sa matandang may sungay na sombrero. Let's go. Baka hindi maganda maghintay sa labas ng ganito. Mabagal na tumango si Mr. Reed at muling sinabi. Tatay, ano ito ngayong gabi? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Linden na bumulong, mukhang medyo kinakabahan at nakikiusyoso. Magsalita ka habang naglalakad. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Mr. Reed ang kanyang dalawang anak, pagkatapos ay pumasok sa Caesar Hotel, umiling at sinabing dahan-dahan, ngayong gabi, ililibang ko ang isang malaking tao. Kaya kayong dalawa ay magiging matalino para sa akin mamaya, Don, itanong mo kung ano ang hindi mo dapat itanong, huwag mong sabihin ang hindi mo dapat sabihin. Tay, may kinalaman ba ito sa pangatlong tiyuhin? Baka si Chief Humphrey. Nang marinig iyon, nag-alinlangan sandali si Paing Reed, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Humphrey. Kung siya iyon, hindi magiging napakagulo ang bagay na ito. Nang marinig ito, walang magawang umiling si Mr. Reed, at sinabing dahan-dahan, kung tutuusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang taong iyon ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa lalaking iyon na si Humphrey. Kaya't hiniling ko sa inyong dalawa na pumunta ngayong gabi para magpakita ng sinseridad. Nang marinig ang kanyang matandang ama na nagsabi ng ganoong mga salita ng personal, si Commander Paing Reed at Ministro Linden Reed Province. Sa kanilang pagkakakilanlan, hindi nila maiwasang huminga sa sandaling ito, na sinusundan ng parehong walang paltos sa kanilang mga mata. May bakas ng horror. Isang malaking tao na mas makapangyarihan pa sa ulo ni Humphrey. Damn, hindi ba dapat yung nasa kabisera? Paeng, Linden, tandaan mo na kung makakita ka ng nakakagulat sa ibang pagkakataon, huwag mong ipakita sa iyong mukha, at huwag mong idamay ang kabilang partido tungkol dito. At saka, kung hindi mo pag-usapan ito ngayong gabi, huwag tipunatin ang iyong mukha, magsimula tayo sa isang pangmatagalang plano. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang matandang naka-croissant hat. Tito Lan. Young Master Paing Man o Linden, mas nabigla siya nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahang maririnig ang mga ganoong salita mula kay Uncle Lan. Alam mo, hindi alam ng mga tagalabas, hindi ba sila mismo nakakaintindi? Ang posisyon ni Uncle Lan sa kanilang pamilya Reed ay ganap na kapantay ng kanilang ama, si Mr. Reed ng Zigmund, at hindi kalabisan na tawagin siyang isa pang karayom ng kanilang pamilya Reed. At hindi ito ang punto ay alam nilang lahat ang mga detalye ni Uncle Lan. Iyon ang nag-iisang sinaunang martial artist sa pamilya Reed na likas na malakas. Ang unang tao na may pambihirang puwersa. Pero ngayon, siya na mismo ang nagsabi ng mga ganyang salita. Kung hindi natin ito mapag-usapan ngayong gabi, huwag mong punatin ang iyong mukha, magsimula tayo sa isang pangmatagalang plano. Natatakot ba siya? Nang maisip niyang ang raw na ito ay si Commander Paing Reed at Minister Linden ng Reed Province, hindi niya maiwasang mamatla at nanginginig ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ng lahat, iyon ang likas ng mga sinaunang mandirigma. Ito ay hindi biro, ngunit si Uncle Lan sa antas na iyon ay talagang nagseselos. Huwag mong kalimutan yung sinabi namin ni Alan. Tara, pasok ka muna. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang dalawang anak, bahagyang umiling si Mr. Zigmund at pumasok sa hotel. Sa mga normal na panahon, malamang na pagagalitin siya ng isang pangungusap na ano ang hitsura nito. Ngunit sa oras na ito, kahit ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng hindi namamalayan, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang turuan ang iba. At nang makapasok sila sa Caesar Hotel at mawala, dumating si Daylan sakay ng kotse. Kuya Daylan. Daylan, bakit ka nandito?
Pagkababa pa lang ni Daylan sa sasakyan at papasok na sana sa hotel, may dalawang pamilyar na boses ang biglang nagmula sa likuran niya. Nilinggan ni Daylan ang kanyang ulo at tumingin. Isa pala sa kanila ay sina Gian, Ken, na nagkaroon ng maikling palitan sa kanya sa Dongguan International Private Club noon. Ang isa naman ay medyo nagulat kay Daylan dahil siya talaga si Sheila, Guan na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ba siya nasa Banuan? Bakit bigla kang pumunta ulit sa New Hill? Hello, Kuya Daylan. Magkakilala ba kayo? Nang magtaka si Daylan, lumapit si Ken Guo, unang binati siya ng may paggalang, at pagkatapos ay mausisa. Sa katunayan, kahit na sila ni Sheila ay all the way, hindi sila pamilyar sa isa't isa. Kaibigan daw ito ng isang babaeng kaibigan na hindi pamilyar sa kanya. Tumawag siya sa daan para maghanda para sa hapunan ngayong gabi. Normal lang ang ganitong bagay kaya hindi na niya ito pinansin maliban sa muling sulyap sa kagandahan ng kabilang partido. Pero ngayon, nalaman niya talaga na kilala niya si Brother Daylan. Ito ay biglang nagulat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking tao na kahit na si Kuya Jian Dong ay gustong tawagan ang kanyang kapatid ng matapat. Kapatid na Daylan, siya ay tila isang host na may isang maliit na hostess, tama. Magkakilala talaga sila. Well, she's my friend. Bakit ka pumunta dito? Halika at maglaro. Nang marinig ito, nakangiting tumango si Daylan, ngunit hindi niya itinuloy ang pakialam at binati si Ken, ang anak ng Deputy Director ng Provincial Public Security Department, ngunit nakangiting tinanong si Sheila. Ngayon, si Sheila ay nakasuot ng napakaswal na pantalon na pampalakas ng katawan na may nababanat at kurbadong mga linya na nakabalot sa mga payat na binti, at ipinaraise sa pares na ito ng maliliit at katanji tanging pink na sneakers, ang halos perpekto at hindi nagkakamali na ito ay malinaw na ipinapakita, at ito ay napaka-eye-catching. Bilang karagdagan, ang kanyang pangitaas na katawan ay isang maliit na Korean-style na bordado na puting t-shirt, at nakasuot din siya ng maliit na denim vest sa labas, na mapaglaro at cute. 281. Well, I'm on vacation these 2 days. I have a friend who invited me to go shopping, so. Siguro nga totoo na matagal ko nang hindi nakikita si Daylan. Sumulyap si Daylan, at biglang lumitaw ang pamumula sa kanyang matingkad na mukha at pisngi, at ulong. Dapat mong malaman na si Daylan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya sa birthday dinner ni Rohan Garrison ng Century Group noong araw na iyon. Gaya nga ng kasabihan, mahal ng mga dilag ang mga bayani. Bagamat hindi tayo maaaring maging bayani sa ngayon, sina Daylan at Tommy, mas malakas pa rin tayo kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung tutuusin, hindi lang kung sino ang makakapagbigay ng mukha sa Century Group CEO at ng mayor ng Banuan City na si Troy Holmes. Kung ang ganitong uri ng bagay ay kumalat, maraming mga tao ang dapat mabigla. Habang nagsasalita siya ay biglang may lumapit na babae na tila kaibigan niya sa di kalayuan. Ang babaeng ito ay may magandang figure din, maganda ang pangangatawan, at malalaking puno ng tubig ang mga mata na maliwanag at masinsinan. Sa unang tingin, siya ay isang napakakakit-akit na kagandahan. Nakita ko siyang nakatingin kay Daylan na nagtataka, at hindi naiwasang magsabi ng mahina, Sheila, may nakilala ka bang kakilala? Bakit hindi mo rin ako ipakilala, napakagwapo ng kaibigan mo? Nuo. Upang maging patas, ito ang unang pagkakataon na kami, sina Daylan at Tommy, ay nakarinig ng ganitong uri ng papuri, at ito ay mula rin sa isang magandang dilag. Ang kanyang mukha ay biglang naging mahiya, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa kaliwa at kanan, at ang isang kamay ay hinawakan ang kanyang ulo, iniunat niya ang kanyang kamay at nagpakilala, Hello, I'm Daylan. Sheila's friend. Hello, hello. Pero ang pula-pula ng mukha mo, di ba dapat nahihiya ka? Ah, Sheila, ang cute ng kaibigan mo, pero namumula ka pa rin. Ang matubig na dilag na malaki ang mata ay iniunat ang kanyang kamay nakipagkamay kay Daylan, agad tiningnan ang pamumula ng mukha ni Daylan na may kaunting pagmamalabas, tinakpan ang kanyang bibig at ngumiti ng magiliw. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga pair na gwapo. Cindy,
Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Ito si Brother Daylan. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumendat si Ken sa kanya at pinaalalahanan siya sa mahinang boses, na naging dahilan ng pagkagulat ng huli. Ang pangalan ng babaeng ito ay Cindy Miles, na matalik na kaibigan ni Sheila noong siya ay nagtatrabaho bilang host sa istasyon ng radyo sa probinsya. Bagamat nang malungkot na umalis si Sheila sa provincial TV station, nawalan siya ng kontak sa maraming tao, ngunit isa siya sa mga bihirang exception, at madalas niyang imbitahan si Sheila na bumalik sa New Hills para sa pamimili at hapunan paminsan-minsan, at ang relasyon ay medyo mabuti. Sa katunayan, medyo maganda ang background ng kanyang pamilya. May isang senior na nagtatrabaho sa New Hills, ang kabisera ng probinsya. Mayroong isang matandang kasabihan, ang ikatlong antas na opisyal ng Beijing, bagaman ang kanyang nakatatanda ay hindi isang tunay na Beijing official, ngunit ang kalikasan ay palaging ganoong kalikasan, at ito rin ang kabisera ng lungsod ng lalawigan. Kung hindi, malamang na hindi niya makilala si Ken, ang anak ng Executive Deputy Director ng Provincial Public Security Department. Pero ngayon, nagbiro lang siya, pero talagang nakakuha siya ng ganoong kalaking reaksyon mula kay Ken at Mr. Guo, natural na medyo nagulat siya. Siyempre, after the accident, she also immediately realized that this handsome guy who was a little shy in front of her, I'm afraid that his background is not so simple and has a lot of identity. Kung hindi, sa background ni Ken, hindi ito magiging seryoso dahil lang sa isang biro, di ba? Sa pag-iisip nitong linggong ito, medyo kinakabahan si Cindy, at pagkatapos ay lumitaw ang isang paghingi ng tawad sa kanyang magandang mukha, at mahinang bamulong, Brother Daylan, pasensya na, hindi ko alam kung sino ka. Bakit ba kasi pinipigilan mo? Kaibigan naman tayo ni Sheila, okay lang, sarili nating mga tao. Sa kabaligtaran, pinutol siya ni Daylan na nakangiti, at sinabi kay Sheila na nakangiti sa tabi niya, Sheila, may naghihintay na makakain ko, at mukhang gabi na, kaya aakyat muna ako. Magdi-dinner kayo mamaya kung libre nyo ako, speaking, naalala ko parang may utang kayo sa akin ha. Nahihiya kang sabihin. Sabi ko busy kang hindi makontak buong araw. Last time, sinabi ko na yayain kita mag-dinner pagkabalik mo sa hometown mo. Dahil dito, hindi kita makontak. Biglang nagpout si Sheila. Ang ilan ay hindi nasisiyahan. Noo. Nahihiyang hinawakan ni Daylan ang kanyang ulo nang marinig niya ang mga salita, at nahihiyang sinabi, aksidente, isa lang itong aksidente. Mukhang medyo abala noong mga panahong iyon, tumatakbo kung saan-saan, nakalimutan ang tungkol dito. Sige, akyat na tayo. Mamaya, kung may activities pa tayo after dinner, tatawagan kita. Gayunpaman, binigyan siya ng direktang tingin ni Sheila pagkatapos marinig ito, pinutol ang kanyang sinasabi, at hinaplos ang malambot na si Shu. No need to explain, bilasan mo na kumain. Sige, mauna na ako. Master Guo, itong kagandahan, mauna na ako at aalis. Nang marinig ito, nakangiting tumango si Daylan, tumalikod at naglakad papasok sa Caesar Hotel. Oy, guwapo, ang pangalan ko ay Cindy Miles. Sumigaw si Cindy Miles sa background ni Daylan, at pagkatapos ay tumalikod siya na nagtataka, nakatingin sa kanyang matalik na kaibigan na sina Sheila at Ken, at tinanong si Guo, Sheila, ano ang kaibigan mo? Ano ang background? Mukhang hindi ko pa nakita. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin kay Ken nang hindi malay. Sa totoo lang, ito na ang pangalawang beses na nakita ko siya, pero kilala mo ba si Kuya Jian Dong, di ba? Kalokohan, sino ang hindi nakakakilala kay Brother Jian sa bilog? Anak iyon ni Secretary Dong, inikot ni Cindy Miles ang mga mata sa kanya at sinabing. Gayunpaman, ang susunod na pangungusap ni Ken, si Master Guo, ay nagpamukha sa kanya na natigilan sandali. Dahil ganito talaga ang sinabi ni Ken Dasao Guo, nakita siya ni Brother Jian at tinawag siyang Brother Daylan. Ano? Kuya Jian tawag sa kanya kapag nakita niya. Ang buhay na karakter ni Cindy Miles noon, at hindi niya maiwasang mautal sa sandaling ito.
Pagkatapos ng lahat, dapat mong malaman na sa kanilang bilog, ang kahulugan ng isang pangungusap ay napakalinaw. Hindi pa banggitin na ang anak ng isang sekretarya sa antas ni Brother Jiandong ay tinatawag na Brother Fang. Posible bang mas makapangyarihan ang kabilang partido kaysa kay Brother Jiandong, ang anak ng marangal na kalihim ng kabisera ng lungsod ng Jiangnan Province? Ito ay hindi malamang tama. Para malaman ang katayuan ni Secretary Dong, hindi masyadong masasabing pang-apat o ikalimang pinuno ng lalawigan. Kaya siyang Master Jian ay nasa bilog, kung anong uri ng katayuan, maaari mong isipin. This is fake. I heard it with my own ears. Miss Guan, parang pamilyar na pamilyar kayo ni Daylan sa kanya. Alam mo ba ang mga detalye niya? Sa kanyang opinyon, ang ugali ni Daylan ay tila pamilyar sa magandang apelyido na ito na Guan, kaya marahil ang kabilang partido ay may alam na maliit na chismis. Background niya. Nang marinig iyon, inabot ni Sheila at pinunasan ang leeg ng kanyang puting sisni, na inalala ang eksena sa Hunters Club, at walang malay na sinabi, sa totoo lang, hindi ko alam. Gayunpaman, alam ko na tila napakalapit niya sa ating Banuan City si Mayor Holmes ay pamilyar sa kanya, pati na rin ang pangkalahatang tagapamahala ng Century Group, na nagbibigay din sa kanya ng maraming mukha. Mayor Holmes ng Banuan City, CEO ng Century Group. Nang marinig iyon, hindi nagulat si Ken o Cindy Miles. Dahil base sa edad ng kabilang partido, halatang kahawig sila, ngunit nagagawa nilang makipag-ugnayan sa mga tao ng mas matandang henerasyon, lalo na ang mga mayor ng mga lungsod sa antas ng prefecture at ang mga boss ng pinakamayamang grupo, at sila ay, very face. This has to be gawing pansinin nila ito, at hinahangaan ito ng ilan. Dahil sa antas na ito, hindi ito magagawa ng karaniwang mga kabataang henerasyon sa bilog, ito ay napakahirap. Habang nag-uusap pa sila, sa di kalayuan, may Ferrari na sports car na papunta na sana sa parking lot ng Caesar Hotel, at biglang may nagulat na tunog ng hindi ba ang mabahong anak ni Sheila? Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang bumalik, Nakaupo sa driver's seat ang isang pandak at matabang lalaki, hindi lang malaki ang bibig, matangos ang ilong, at singkit ang mga mata, kundi binigyan din siya ng pera sa buong katawan. Ang mga tao ay may kengki, pangit na pakiramdam. Ang kanyang mahahabang singkit na mga mata ay nakatitig sa masikip at balingkinitan katawan ni Guan Shio na nakabalot sa panlalaking pantalon, at malamig na bamulong. Gayunpaman, ang kanyang pangit na mukha ay nagpakita ng isang baluktot na maalay na hitsura, at agad niya itong nakitang lumabas ng kotse. Cloudsea Hall sa ikapitong palapag, Cloudsea Hall. Kasabay nito, sumakay na ng elevator si Daylan patungo sa ikapitong palapag ng Caesar Hotel. Habang binubulong ang lokasyon mula sa text message, lumapit siya sa pintuan ng isang hiwalay na marangyang pribadong silid na tinatawag na Yunhai Hall. May dalawang lalaking nakaitim na mabagsik na ekspresyon na nagbabantay sa pinto, tuwid ang bewang at matambok na bewang. Mga bantay. Nang makita ito, bahagyang pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata at humakbang pasulong. Excuse me. Pinigilan ng isa sa kanila si Daylan ng magalang, at magalang na nagtanong. Ako si Daylan. Mahinang sabi ni Daylan. Ikaw si Mr. Ember. Please come in. Nang marinig iyon, bahagyang nagulat ang lalaking nakaitim na huminto kay Daylan, at pagkatapos ay magalang na binuksan ang pinto sa pribadong silid ng Yunhai Hall. Kasabay nito, may ilang pabulong na pag-uusap sa loob ng silid, ngunit biglang tumigil, at sa isang iglap, apat na mata na may iba't ibang masalimuot na emosyon ang tumingin kay Daylan, na parang mga agila, na parang gusto nilang makita ang lahat. Ngunit medyo nagbago ang hitsura ng dalawa sa kanila. Sino siya? Parehong nagulat sina Paeng at Linden Reed sa sandaling ito. Hindi nila akalain na napakabata pala ng malaking lalaki sa bibig ng kanilang ama. Buhok pala. Siyempre, hindi lang sila. Kahit ang matandang lalaki ni Zygmunt Reed, nang makita niya ang batang mukha ni Daylan sa sandaling ito, hindi niya napigil ang ibuka ng bahagya ang kanyang bibig, medyo natulala, at nauutol. Ikaw ba si Daylan, Mr. Ember? Well, it's me. Ako si Daylan. Nang marinig na si Daylan ay hindi mapagpakumbaba o mayabang, mahina niyang sinabi.
Matapos marinig ang mahinang boses ni Daylan, biglang bumalik sa katinoan si Zygmunt, at pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa matandang mukha, at masigasig niyang sinabi, "Haha, kapatid na Ember, talagang umaasa ako sa mga bituin at buwan, at sa wakas ay umaasa ako para sa iyo." Gayunpaman, ito ay talagang isang bayani mula sa isang batang lalaki. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya sandali, at pagkatapos ay tame time na sinabi, "Ipakilala ang iyong sarili. Ako si Zygmunt." Para sa kanila, ang isa ay ang aking panganay na anak, si Paeng, at ang isa ay ang aking pangatlong anak na lalaki, si Lindan. Kapatid na lalaki Ember, kamusta ka? Ang mga huling salita ng matanda ay natural na nakadirekta sa kanyang dalawang anak. "Hello Mr. Ember, ako si Paeng, Lindan." Bagamat medyo kakaiba ay agad namang tumugon ang dalawa at awkward na ngumiti. 282. There is no way. Kung tutuusin, hindi ko naman sinasabi ang identity nilang dalawa. Ang isa ay kasalukuyang commander ng Jarlingnan Provincial Military Region, at ang isa ay ang kasalukuyang ministro ng Jarlingnan Provincial Organization Department. Hindi bababa sa 50 o 60 taong gulang ang mga ito, makaluma at maputi ang buhok, kaya hindi nararapat at hindi sanay na gusto nilang batiin si Daylan ng ganoon, sa paraan ng kanilang mga kapantay. "Hello kayong dalawa." Agad na iniunat ni Daylan ang kanyang kamay at nakipagkamay sa kanila nang makita niya ito. Kaagad, bahagyang kumaibot ang kanyang mga mata at bumagsak sa matandang lalaki na may balbo na mga mata sa likod ni Zygmunt. Sa katunayan, mula sa sandaling pumasok siya sa pribadong silid na ito, ang kanyang atensyon ay napunta sa taong iyon. Ang mga sinaunang mandirigma ay likas. Kawili-wili broken bar. Nang ang mga mata ni Daylan ay bahagyang bumagsak sa matandang lalaki na may ginunting na sombrero, ang mapupungay na mga mata ng huli ay kumislap ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mukha, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay bumuka at sumara, na sinundan ng isang mahinang pagpindot. Buntong hininga at panginginig ng boses. Ito ay talagang isang sinaunang mandirigma na likas. Talagang bayani at binata. Mapalad akong makilala. Kuwan ang apelyido ko, at iisa lang ang pangalan ko, pero ilang dekada nang walang silbi ang apelyido ko, kaya kung wala kang pakialam, Kuya Daylan, basta tawagin mo akong Lan. Kasunod niya, lumabas talaga siya mula sa likuran ni Zygmunt, at habang naglalakad patungo kay Daylan, iniunat niya ang kanyang kamay at paos na sinabi. At ang eksenang ito ay nagpanginig din kay Zygmunt, Paeng at Lindan, at ang isang kinang na tinatawag na shock ay hindi napigilan ang pagkislap sa kanilang mga mata. Napakagalang ni Old Lan. Junior pa lang ang bata, kaya kailangan niyang matuto pa sa mga senior na katulad mo. Magalang ding tumugon si Daylan. Napahiya talaga ako sa sinabi mo. Gayunpaman, ang matandang nakasombrero na si Master Lan, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga nang marinig niya ang mga salita, at agad na dumaloy ang isang matagal na paghinga sa kanyang katawan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, tulad ng isang agila, at dumapo siya kay Daylan. At sinabing dahan-dahan, ngunit matutupad kaya ni Brother Ember ang aking kahilingan at matuto tayo sa isa't isa. Alan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Zygmunt na bahagyang sumimangot, nagtataka kung bakit biglang ginawa ito ng kanyang matandang lingkod. Dahil sinabi iyon ni Mr. Lan, syempre, hindi sisipain ng batang si Daylan ang iyong matanda. Gayunpaman, narito ba ito? Sa halip medyo naintindihan ni Daylan kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, nagwawalis. Napasulyap siya sa dekorasyon ng mga kwarto sa paligid ng hotel, bahagya siyang napangiti. Hindi ito humahadlang, mag-usap lang at matuto sa isa't isa ng basta-basta. Maaari kang mag-iwan ng kaunting lakas at maging handa na isara ang iyong mga kamay anumang oras. Bahagyang ngumiti si Lan. Ayos lang. Kung gusto mo, pakiusap kay Master Lan na maliwanagan ako. Sinabi ito ni Daylan, ang kanyang ugali ay biglang tumaas na parang matalim na espada sa langit, na naghati sa mga bundok at lupa. Ito broken bar.
Nang makita ko ang eksenang ito, naramdaman ko ang nakakatakot na aura ng batang katawan ni Dylan, at sina Paeng at Linden, parehong magkapatid, ay hindi maiwasang mabigla sa sandaling ito. Bahagyang nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa hawakan ng upuan, mukhang walang katotohanan. Imposible, ang batang ito ay isang sinaunang martial artist tulad ni Uncle Lan. Nang ang dalawa sa kanila ay napuno ng hindi maisip na panginginig ng boses, ang matandang nakasombrero na sungay, si Uncle Lan, ay nakabaril na, ang 5 daliri ng magkabilang kamay ay naging mga kuko ng agila, at ang 5 daliri ay varicose, na parang isang malupit. Ang puwersa ay naging bukal at binalot ito. Tulad ng isang rippling, hinawakan ng claw na ito si Dylan na may potensyal na magsuot ng ginto at mga crack na bato. Malinaw, ang matandang ito ay isang dalubhasa sa mga panlabas na kasanayan. Lahat ng kakayahan ng kanyang katawan ay nakadikit sa pagitan ng kanyang mga kamay at kuko. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng dagindong na katulad ng pakikipaglaban ni Jinge, at pagkatapos ay ang matandang lalaki na may sungay na sombrero sa larangan ng paningin ay umatras na ng 3 hakbang, habang nakatingin sa kanang kamao ni Dylan, bahagyang nagulat siya, Shin Yi-kwon. Tama, maganda ang paningin ni Mr. Lan. Hindi inaasahan ni Dylan na isang galaw lang, makikita na ng kabilang partido ang kanyang ugat, at tumango kaagad. Kung gayon kailangan nating magsanay ng mabuti. Pumwesto si Lan, na sinundan ng mabangis na pakiramdam na bumubuhos mula sa kanyang katawan, at ang mapupungay na mga mata na iyon ay biglang naging matalas, kung siya ay nakatayo sa langit lumingon ang agila, at ang isa pang kuko ay sumalakay kay Dylan, na puno ng domineering. Good come. Hindi napigilan ni Dylan na bumantong hininga nang makita niya ito, at pagkatapos ay yumuko ang buong katawan niya, biglang natense, at pagkatapos ay biglang tumawa ang hari ng mga hayop, ang tigre. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at marahas na hinampas ang mga kuko ng kalaban, gumawa ng isang matunog at malakas na banggaan na sumisitsit, na nagpatigil kay Zigmund at iba pa, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay natuyo. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng nakakagulat na eksena sa paghaharap ay napakabihirang, hindi banggitin na ang magkabilang panig ng labanan ay likas na antas ng mga sinaunang mandirigma, na napakabihirang. Bang! 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 Sa kabutihang palad, ang espasyo sa pribadong silid sa Yunhai Hall sa ikapitong palapag ng Caesar Hotel ay sapat na malaki, at kasama ng sadyang pagpigil ni Dylan at ng matandang lalaki sa croissant hat, ang lugar ng labanan ay limitado sa isang napaka-makitid na lugar. Ang salpukan ng mga kamao at kuko, ang tunog ng banggaan ay nakakairite sa mga eardrum ng mga tao na parang mga tambol ng digmaan, na nagpalaki at nakabibingi sa mga daluyan ng dugo. Subukan mo itong panlilinlang mula sa akin, Eagle Tear. Ang matandang may sungay na sombrero ay sumigaw, Boss Lan, at ang kanyang mga kuko ay naging mga agila, nagwasak sa hangin, naglalaslas ng hangin, at nanghuhuli sa ulo ni Dylan ng mabangis gamit ang mga kuko sa isang iglap. At nang makita ang eksenang ito, si Paeng at Linden ay handa na sa pag-iisip, at sa sandaling ito, medyo natigilan din sila sa lakas ng mga maalamat na sinaunang mandirigma at likas na kapangyarihan. Dahil, ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Uncle Lan na bumaril sa harapan nila, at ang bilis ng putok nito kaya hindi na malinaw ang paningin ng mga tao, kaya nahihilo sila. Hugis ng tigre Shin Yi-kwon, dagandong ng tigre. Ngunit tila nabasag ang kanilang eardrums, dahil malabo nilang naramdaman ang dagandong ng hari ng mga halimaw, tigre at halimaw, na umaatungal sa kabundukan at kagubatan, biglang umaalog. Ipinatong ni Dylan ang kanyang mga kamay at paa sa lupa, gumawa ng dagandong, at pagkatapos ay biglang inikat ang kanyang baywang at tumayo at sumuntok. Ay parang tigre na nagtataas ng mga kuko at binabasag ito kapag nangangaso. Boom! Paf! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang kamao ni Dylan ay hamampas sa mga kuko ng matanda, na nagdulot ng pagpunit na tunog na nagpaasim sa kanyang mga ngipin. Ang huli ay tila natama ng malakas, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik, at siya ay nagbubuga pa rin ng isang bibig ng dugo sa proseso. Na biglang nagbago ng kulay sina Master Zigmund at iba pa.
Sa ganitong paraan, ang matandang naka-short na sombrero ay napaatras ng buong 7 hakbang, bago niya itinigil ang pag-urong na bahagyang nanginginig ang mga kamay at paa, ibinaba ang ulo at natahimik sandali, at sa kabahagyang itinaas ang ulo, tumingin sa ang batang mukha ni Dylan saglit. Sinabi ni Sia ng may damdamin, karapat-dapat na maging bayani mula sa isang binata, at ang mga alon ng ilog Yangtze ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Si Brother Chen ay maaaring magkaroon ng ganoong lakas, ako, si Quan Lan, ay kumbinsido. Sinabi niya na naisip niya na kahit na si Dylan ay may lakas ng sinaunang martial artist na likas na kaharian, siya ay dapat na ang uri ng huli na Jin Dynasty na kakatuntong lang dito, at dapat niyang sugpuin at gabayan siya. Pero ngayon, pagkatapos ng sparring kanina, nagulat siya nang makitang ang lakas ni Dylan ay hindi lamang lampas sa kanyang imahinasyon, ngunit maging ang kanyang sarili ay tila hindi kalaban ng kalaban. Ang dugong iyon ang pinakamagandang patunay. Sa ganitong paraan, talagang sinasagot nito ang dalawang matandang kasabihan, ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan, at ang likod na alon ng ilog Yangtze ay nagtutulak sa harap ng mga alon. Hindi kumbinsido. Pumayag na si Senior. Nang marinig ito, pinaikit ni Dylan ang kanyang mga mata at ngumiti, at pagkatapos ay binawi niya ang kanyang kamao nang hindi nag-iiwan ng bakas, at pagkatapos ng ilang paggalaw, hindi niya maiwasang mapangiti ng pribado. Malinaw, ang kalaban ay isang sinaunang mandirigma pagkatapos ng lahat. Kahit na ito ay nasa maagang yugto lamang, ang kanyang lakas ay hindi dapat ang pinakamahina sa kanila. Kaya sa ilalim ng gayong marahas na banggaan, kahit na si Dylan ay hindi maaaring hindi nasaktan. Sa sandaling ito, ang kanyang kamay na nakakuyong sa kamao ay sumasakit. Ngunit ngayon ay hindi ko na ginagamit ang Sanyang True Fire Sword Chi, ginagamit ko lang ang espiritual na enerhiya sa aking katawan para i-activate ang Xingyi boxing moves, at mayroon akong ganoong lakas. Medyo hindi inaasahan. Sinundan niya ito at bumulong sa kanyang puso. Daan. Ngayon ang kanyang Sanyang True Fire Sword Chi ay nakondensed sa ikatlong paraan, at kapag na-convert sa lakas, ito ay tungkol sa gitnang yugto ng sinaunang mandirigma na likas. At nang hindi ginagamit ang trump card ni Fire Sword Chi, ginamit lang niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan para i-activate ang Xingyi Quan moves, at nagawa niyang makamit ang ganoong epekto. Sa sobrang lakas, talagang ikinagulat siya nito. Gayunpaman, ito ay isang sorpresa. Kung tutuusin, sa ganitong paraan, kadalasan ay marami siyang napipigil at nababawasan ang paglalantad ng kanyang mga trompeta sa harap ng iba, bakit hindi? Halika dito, maupo ka dali, Brother Ember, ikaw talaga ang nagmulat ng mata ko sa masamang matandang ito ngayong gabi. Kailangan nating uminom ng mabuti mamaya. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Master Zigmund at masigasig na sinabi. At sa lalong madaling panahon pagkatapos makita ang kanyang matalim na pagbabago ng mga salita, ang matandang mukha ay nagpakita ng isang dampi ng paghingi ng tawad, at ang nakaraang pangyayari. Kapatid na Chen, huwag mag-alala, alam kong may ginawang mali si Nanding at ang iba pa, at hindi sila dapat mag-alala. Inabuso nila ang kanilang kapangyarihan, kaya wala akong masasabi dito, lahat ay susunod sa pamamaraan. Malinaw, hindi ito ang naisip niya sa simula ng Zigmund, ngunit ngayon, pagkatapos ng sparring ng matandang katulong na si Alan at Dylan, ang naisip niya noon ay ganap na walang kaugnayan. Dahil isa lang ang nasa isip niya sa mga sandaling ito. Ibig sabihin, hindi ka dapat magkaroon ng masamang relasyon sa freak na si Dylan. Oo, ito ay isang super freak. Kung tutuusin, dapat malaman na ang kanyang matandang lingkod na si Alan ay pumasok sa likas na kaharian ng mga sinaunang mandirigma mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at maaaring mas matanda pa siya kay Dylan, ngunit ano ang resulta ngayon? Sa huli, ang kanyang matandang lingkod na si Zigmund, ang sinaunang martial artist ng pamilya Reed ang ipinanganak na may si Dingling Needle, at talagang natalo siya. Bagamat ito ay isang talakayan lamang, kung ano ang ibig sabihin nito ay maliwanag. Salamat Reed Laoti. Bahagyang nagulat si Dylan, at bago pa siya makapagsalita ng ilang magalang na salita, biglang tumunog ang mobile phone sa kanyang bag ng pantalon, nag-iingay at nag-vibrate sa parehong oras. Sing-sing.
Walang kamalay-malay na kinuha ni Daylan ang kanyang mobile phone at tiningnan ito, ngunit napag-alaman na ang caller ID ay talagang Sheila, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay, at bahagyang humihingi ng paumanhin. Elder Reed, Lao, kayong dalawa, sorry. Tatawag ako. Tumabi siya habang nagsasalita, pinindot niya ang on button sa display. Brother Daylan, nasaan ka? Naaksidente si Sheila. Biglang may lumabas na medyo pamilyar ngunit nag-aalalang boses mula sa mikropono. Biglang pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata. 283. Ikaw ang Cindy Miles ngayon lang, Miss Miles. Anong nangyari? Anong nangyari kay Sheila? Huwag kang excited, dahan-dahan kang magsalita. Nang marinig ang nag-aalalang boses na nagmumula sa mikropono, si Daylan ay itim na itim, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit, nakapapawi. Ganito si Brother Daylan, makinig ka sa akin, nakatago ako ngayon gamit ang mobile phone ni Sheila. Ngayon lang. Agad na nagsalita si Cindy Miles sa kabilang dulo ng telepono. Napag-alaman na noong nagtatrabaho si Sheila sa provincial TV station, kilala siya bilang #1 beauty ng provincial TV station noon. Walang sino man ang maaaring ihambing sa kanya, at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa malayo at malawak. Natural, mayroong lahat ng uri ng matagumpay na lalaki na humahanga at humahabol sa kanya. Among them, it is a very scary guy with identity or background. Ang pangalan ng taong ito ay Warren Coleman. Ang kanyang ama ay si Josh Coleman, direktor ng Provincial Press, Publication, Radio, Film and Television Bureau. May ninong din siya na mataas na opisyal sa Jarlingnan Province. Sa rank, natatakot ako na senior siya sa yaman sa level ng Ken, ay halatang bahagyang mahina sa harap ng kalaban. Ang mas mahalaga ay ang taong ito ay may napakasamang reputasyon sa bilog. Siya ay isang out-and-out scum, isang scumbag, at lubhang malaswa. At ang lalaking ito, pagkatapos na makita si Sheila mismo ng nagkataon, ay nagulat, at ang kanya ay umusbong, at pagkatapos ay inistok niya ang lahat ng uri ng mga stalker at nagpakita ng maraming walang pipiling pamamaraan. Nais niyang ituloy si Sheila, at ang resulta ay natural na ngunit tinanggihan. Pagkatapos, si Warren Coleman, si Master Coleman ay nagalit, at sa pamamagitan ng kapangyarihang humadlang at relasyon ng kanyang ama sa istasyon ng radyo ng probinsya, pinalayas niya si Sheila sa istasyon ng TV ng probinsya at inilipat siya sa lokalidad. Originally, bagamat galit sila sa pangyayaring ito, kinurot na nila ang kanilang mga ilong. Kung tutuusin, sino ang nagsabi sa kanya na si Warren Coleman, ang young master ni Coleman, ay maswerte sa kanyang buhay at nagkaroon ng magandang pagbubuntis? Ang tatay niya ang direktor ng Provincial Radio, Film and Television Bureau. Hindi ko kaya, hindi ba nila itatago? Ngunit ang tadhana ay sadyang mahilig mangasar ng mga tao. Halatang 10,000 at 10,000 sa kanila ay ayaw makita si Warren Coleman, ang hamak na batang lalaki, ngunit ngayon sa Caesar Hotel, nabangga nila ang isa't isa ng hindi maipaliwanag. At hindi yun ang punto ay stalker pa rin si Warren Coleman at gusto siyang samahan ni Sheila sa hapunan. Siyempre ayaw ni Sheila na gawin ang ganoong bagay, ngunit dahil sa nakakatakot na background at pagkakakilanlan ng kabilang partido, hindi madaling tumanggi ng labis, kaya naging stalemate. I see, bababa na ako. Hintayin mo ako, binaba ni Daylan ang tawag. Nang makita ang eksenang ito, agad na sinabi ni Master Zygmunt, kapatid na Chen, anong nangyari? Kailangan mo bang tumulong ang aking matanda? Siyempre, ayaw niyang palampasin ang ganoong magandang pagkakataon para maayos ang kanilang relasyon. Medyo magulo talaga, may nangyari sa kaibigan ko. Or else, bababa muna ako at titingnan. Kung kailangan ko talaga ng tulong mo, Mr. Reed, lalapit ako at ipaalam sa iyo. Napaisip si Daylan at sinabing, walang problema, Brother Ember, bilasan mo at bumalik ka. Nang marinig iyon, natural na ngumiti at tumango si Elder Reed ng Zygmunt. Sabi niya, lumabas siya ng private room. Paeng, sumunod ang iyong mga tao. Kung may problema, sumulong sa oras. Matapos makita si Daylan na naglalakad palabas ng pribadong silid, agad na sinabi ni Master Zygmunt sa kanyang panganay na anak. Opo, Tay,
Aayusin ko po agad. Tumayo si Paeng at sumunod sa labas matapos marinig ang mga salita, at inayos na sundan ng mga gwardya si Dylan. Tumawag. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Elder Reed ng Zygmunt, ngunit pagkatapos ay hindi niya maitago ang lungkot sa gilid ng kanyang mga mata, umiling siya at bumantong hininga, ang pangatlong bata ay talagang matalino at nalilito saglit. Ngayon, at hindi siya dapat makipaglokohan sa kanya. Oo. Hindi ko inaasahan na may mga kahanga-hanga at napakatalino na mga henyo sa mundong ito. Ang mga sinaunang martial artists sa kanilang 20s ay ipinanganak, natatakot ako na kahit na ang mga inapo ng tatlong mahusay na sinaunang martial arts hall ay malabong gawin ito, tama ba? Napabutong hininga din si Alan, ang matandang naka-horn hat. Broken bar. MS Gon? Bagamat nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon, at nagkaroon pa nga ng mga hindi kanais-nais na gulo, ngunit gaya nga ng kasabihan, mas mabuting lutisin ang isang kalaban kaysa wakasan ito. Hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong humingi ng tawad ng mag-isa, ikaw. Si Warren Coleman, iyon ay, ang pandak at matabang lalaki na nagmamaneho ng Ferrari. Siya ay may malaki, may kintab na hairstyle, isang sikat na brand, at isang Patek Philippe na relo sa kanyang palso. Seryoso siyang nakatingin kay Sheila. Ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay puno ng kahalayan, ngunit ito ay hindi kapani-paniwala. Ang nasa isip niya ay kasing ganda ng sinabi niya. Cheng Xiao, itong si Miss Guan ay kaibigan ko. Kaya kung may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa, maaari mo bang tingnan ang mukha ko? Kalimutan mo na. Gaya nga ng sabi mo, mas mabuting magresolba ng kaaway kaysa magpakasal. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Ken, ngunit sinabi pa rin. Sa una, ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga gangster tulad ni Warren Coleman, at kadalasan ay iniiwasan niya ito, ngunit kung sino ang nagsabi kay Sheila na makisali sa mga kasalukuyang pangyayari, nagkataon na muli niyang nakilala si Brother Dylan. Ken, anong ibig mong sabihin dyan? Gusto ko lang humingi ng tawad kay Miss Guan mag-isa. Baka naman Miss Guan, ayaw mo nang bumalik sa trabaho sa provincial TV station. Malamig na sumengot si Warren Coleman nang marinig niya ito, at pagkatapos ay biglang iniba ang paksa. Nakatitig kay Sheila nang walang ingat, ang kanyang mga mata ay namumula. Nagbibiro si Young Master Coleman. I'm having a good time at Banuan TV station, at wala pa akong planong umalis. Sabi ni Sheila na may masamang tingin. Oo. Nang marinig iyon, ang mahaba at singkit na mga mata ni Warren Coleman ay nagpakita ng galit, ngunit hindi niya inaasahan na si Sheila, isang mabahong bastard, ay maglakas loob na hayaan siyang kumain ng malambot na mga kuko, at agad siyang nakitang ngumisi, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumulo. Banuan City TV station. Parang subordinate department yan ng Radio and Television Bureau, di ba? Young Master Coleman, ano ang ibig mong sabihin? Nang marinig iyon, hindi naiwasang baguhin ni Sheila ang kanyang tono, galit ang kanyang magandang mukha. What do you mean? It doesn't mean anything. Kung Miss Guan, willing kang samahan ako mag-isang mag-coffee, para magkaroon ako ng pagkakataon na humingi ng tawad sa mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ako. Sa tingin ko matutuwa akong kalimutan ang sinabi ko. Miss Guan sa wakas ay ipinakita ng lalaki ang kanyang buntot, nakatingin kay Sheila ng may singkit na mga mata. Sabi ko Warren Coleman, anong klaseng husay ang mangbuli ng mga babae? Sa tingin mo ba, ang tatay mo ang direktor ng Provincial Radio, Film and Television Bureau, kaya nagagawa niya lahat ng gusto niya at naambubuli sa iba? Nang marinig ito, Ken, hindi napigilan na lumubog ang kanyang mukha. Kahit na ang background ng pamilya ng iyong Warren Coleman ay medyo mas makapal kaysa sa kanyang Ken, ngunit ginagawa mo na ito ngayon. Ang pananakot ng mga tao sa harap ng kanyang Ken, at ang pananakot ng mga babae, ito ba ay medyo sobra, masyadong walang respeto sa kanya Ken? Seryoso? Damn, Ken, let me tell you, huwag kang makialam sa negosyo ni Lao Tzu kung wala kang gagawin. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, alam mo ba?
At nang makitang paulit-ulit na hinahalo ni Ken ang sarili niyang mabubuting bagay, hindi napigilan ni Warren Coleman Dashaw na magalit, at labis siyang nagalit. Anong sabi mo? Nang marinig ito, natural na nagbago ang mukha ni na Ken at Dashaw Goo, at pagkatapos ay naging malungkot ito sa mata, at galit ang nakasulat sa buong mukha niya. Dapat mong malaman na kahit na si Warren Coleman ay may isang malakas na ideya at isang matatag na background, siya ay hindi isang vegetarian, tama ba? Sa tingin mo ba napakasarap magkaroon ng ninong na isang mataas na opisyal? Huwag kalimutan na mayroon din siyang maliit na buhok, Kuya Jiendong. Humph! Nang makitang punit-punit na ang kanyang mukha, hindi na nag-abalang magtakip sina Warren Coleman at Young Master Coleman. Pagkatapos ay nakita niyang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Sheila, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Damn, bitch, hindi ko alam kung ilang tao na nasakihan, at nagpapanggap ka pa ring inosente sa harap, ano ba? Ikaw siya, ma." Bagamat nakatayo siya sa harapan niya, hindi inaasahan ni Ken na biglang darating ang kabilang partido. Hanggang sa umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang tunog ng sampal na ito ay bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan, galit, at puno ng galit ang mukha, inabot niya ang kwelyo ng kabilang partido. Bastos, Nima. Ngunit sa oras na ito, may isang figure na mas mabilis na gumalaw kaysa sa kanya, at talagang humawak sa harapan niya at sinipa ang tiyan ni Warren Coleman gamit ang isang paa, na nagpagulong-gulong sa kanya sa lupa. Malinaw na ang figurang ito ay walang iba kundi si Daylan. Sa orihinal, pagkatapos niyang matanggap ang tawag ni Cindy Miles, agad siyang sumakay sa elevator mula sa ikapitong palapag ng Caesar Hotel, sumama sa kanya, at sumugod kaagad dito, ngunit tila medyo nahuli siya. Isang eksenang ikinagalit niya. "Ah, Sheila, mukha mo. Sobra, siya talaga. Okay ka lang." Si Cindy Miles, na nakakita rin ng eksenang ito sa sarili niyang mga mata, ay lumapit sa kanyang matalik na kaibigan at tiningnan ang 5 matingkad na pulang fingerprint sa kanyang magandang mukha, ang ilan ay nababalisa at galit na sabi ni Zhao. "Brother Daylan? Cindy? Wow." Matapos makita si Daylan at ang kanyang matalik na kaibigan na si Cindy Miles, tinakpan ni Sheila ang kanyang luhaang mukha gamit ang 2 kamay, nakaramdam ng kaunting mali at bahagyang nasaktan, at niyakap ang sarili ng matalik niyang kaibigan. "Ang lakas ng loob mong hampasin ako, hindi mo ako kilala." Sa sandaling ito, si Warren Coleman, na sinipa ni Daylan, sa wakas ay napabuntong hininga, at tumayo na may malungkot na mukha habang tinatakpan ang kanyang tiyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakatingin kay Daylan daw na may malungkot na ekspresyon. Kaya lang bago pa siya matapos magsalita ay sinipa na naman siya sa tiyan, at hindi siya nakahinga, at naapakan siya ng ilang beses. Matapos gawin ang lahat ng ito, niluwa ni Ken ang plema, at walang kwentang sinabi, "Damn, matagal ko nang nakitang sayang ka. Kahit na ang mga babae ay binugbog ka, akala mo talaga wala ka. Ken, ang lakas ng loob mong saktan ako, hintayin mo ako." Warren Coleman, humagulgol si Mr. Emberg sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakatitig kay Ken na may galit na mukha. Kaya lang bago siya matapos magsalita, sinipa siya muli ni Daylan ng malakas, sinipa siya sa tiyan, at sinabing may malamig na ekspresyon, "Manahimik ka. Kahit gaano kalakas, maniwala ka man o hindi, para akong kinurot ng langgam. Pisil ka hanggang mamatay. Kurutin mo ako hanggang mamatay. Sino ka sa tingin mo? Sabihin mo, ang tatay ko ay si Josh Coleman, direktor ng Provincial Radio, Film and Television Bureau, at ang aking ninong ay si Sandro Hayes, isang mataas na opisyal sa probinsyang ito. Kurutin, may kakayahan ka bang kurutin ako hanggang mamatay?" At nang marinig namin ang mga salita ni Daylan ng overreaching, ang una naming reaksyon, si G. Warren Coleman, ay galit na sumisigaw, at binibilang ang kanyang mga taga-suporta mula simula hanggang katapusan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nilunok na niya ang lahat ng ito na may hitsura ng gulat bago niya natapos ang sarili niyang mga salita, at halos mawala ang kanyang kaluluwa. Dahil tumalikod talaga si Daylan, direktang naglabas ng baril mula sa isa sa mga gwardya sa likod niya, at pagkatapos ay muling naglakad pabalik kay Warren Coleman sa harap ni Coleman Dashaw.
Harangin ang ulo ng kalaban. Akala mo ba gusto kitang kurutin hanggang mamatay? Napakagulo. Binalangkas ni Daylan ang isang mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Warren Coleman, biglang nanginig si Master Coleman. 284 ito ang aking sertipiko. Sa tunog ng bang, nag-aaway ang aming Warren Coleman at young Master Coleman, at sa sobrang takot namin ay napaluhod kami. Ang kanyang nikap ay dumapo sa mga tile sa lupa, na gumawa ng bahagyang ngunit nakakatakot na tunog, at ang mga mukha ng lahat ay tamad, at ang kapaligiran ay naging nakamamatay na katahimikan. Huwag mo akong patulan, mali ako, huwag mo akong patulan. Hinarang ng maitim na baril ang ulo ni Warren Coleman, nakaramdam lang siya ng lamig sa kanyang mga templo, at ang kanyang pang-itaas. At nagtalsikan ang ibabang ngipin. Obviously, hindi niya talaga inaasahan na mangyayari ang ganoong kabaliwan. Bakit may mga baril sila? At talagang naglakas loob siyang harangin ang kanyang ulo ng baril sa napakalaking view ng publiko, bakit ganoon? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang magsisi na asol ang kanyang bituka. You have to know that he is such a gangster, although conceited siya, kailan pa siya nakakita ng ganyang laban. Sa sobrang takot ko naiihi ako. Kanya. Ito. Malinaw na hindi lang siya, ang ibang mga tao tulad ni Ken, Cindy Miles, Sheila, at iba pa. Ay lahat ay nakatingin kay Daylan na hindi makapaniwala sa sandaling ito, pinapanood na ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa ulo ni Warren Coleman sa sandaling ito. Hindi napigilan ng maitim na bar aisles ng baril ngunit hindi malay na manginig. Mahal, hindi ito panaginip, hindi ba? Dapat mong malaman na ang paghawak ng baril sa kalye para harangin ang ulo ng mga tao ay hindi biro. Kapag nahuli ka, mahahatulan ka. At halatang takot ang guard na kinuha ni Daylan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang baril ay kinuha ni Daylan nang hindi maipaliwanag, at nagkaroon ng ganoong malaking labanan. Kaya medyo awkward na sundan siya, Mr. Ember, ako. Malinaw, bagamat natanggap niya ang utos ni Commander Paeng, kailangan pa rin niyang magpumiglas kapag nangyari ang ganitong bagay. Kung tutuusin, kung may nangyaring masama, mananagot siya, dahil baril niya iyon. Ito ang aking dokumento. Gayunpaman, si Daylan ang tumugon sa kanya at naglabas ng isang madilim na dokumento. Ito. Oo. Sundin mo ang utos. At nang makita niya ang mga dokumentong inilabas ni Daylan, si Rao ang gwardya na nasa tabi ni Commander Reed, at hindi niya napigil ang iling-iling ang kanyang mukha saglit, at pagkatapos ay mabilis na gumawa ng saludo ng militar, malakas na sumagot, kasama ang saloobin ng isang bagong recruit na nakikita ang pinuno. Walang paraan dahil alam niya syempre ang espesyal na departamento ng Flying Leopard, isang behemoth na sumasaklaw sa 3 probinsya ng Lingnan, at alam na alam niya kung anong awtoridad ang mayroon ang mga tao sa departamentong iyon. Huwag sabihin na, distrito, ang hamarang sa ulo ng mga tao gamit ang mga baril sa kalye. Kahit na pinatay ni Daylan ang mga tao sa isang putok ngayon, natatakot ako na makakahanap siya ng dahilan ng basta-basta, at madali siyang walang magawa, at walang problema. Ang pag-iisip ng gwardya na ito ay agad na komandat sa kanyang kasama, at sa isang iglap pinalibutan nila ang paligid. Damn this. Nang makita ang eksenang ito, si Rao, ang anak ni Ken, ang Deputy Director ng Provincial Public Security Department, ay hindi maiwasang mamangha na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Hindi siya tanga, on the contrary, napakatalino niya. Natural, napansin niya ang eksena kung saan naglabas si Daylan ng isang maliit na dokumento at hinayaan ang lalaking nakaitim na may baril na halos takutin ang kanyang ihi. Paanong hindi niya maiintindihan ang background ng kapatid ni Daylan, parang lampas sa imahinasyon niya. Nang makita ang eksenang ito, ang ating young master na si Warren Coleman sa wakas ay tila napagtanto na may mali, na nakatitig sa madilim at malamig na bar aisles, hindi niya maiwasang manginig at mautol, oo, pasensya na, itong kapatid, ngayon, ako, Warren Coleman, nagkamali, at ako ay time na humihingi ng tawad sa iyo at kay Miss Sheila. Humihingi ka ng tawad. Sa tingin mo ba malulutas ng paghingi ng tawad ang bagay na ito? Gayunpaman, sinabi ni Daylan na may malamig na paghamak nang marinig niya ang mga salita.
Kung hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata ang sampal na iyon, baka paminsan-minsan ay nagpadala siya ng mabait na puso at parusuhan siya. Pero ang problema, ngayon lang niya nakita ng sarili niyang mga mata ang sampal, at galit din siya sa mga sandaling ito, kaya natural na hindi ito ganoon kakinas. Kung hindi, ano pa ang gusto mo? Itong Ginoo, alam ko na maaaring isa kang mahusay na tao na may maraming background, ngunit ako, si Warren Coleman, ay hindi dapat maging kasing simple ng iniisip mo. Handa ng pakawalan ang sarili, kaming si Warren Coleman, young Master Coleman, ay hindi alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, ngunit itinuwid niya ang kanyang likod at malamig na sinabi. My surname is Coleman. My father is Josh Coleman, Director of the Provincial Radio, Film and Television Bureau, and my godfather is Sandro Hayes, a high-ranking official in this province. Now you know my identity. It's just a misunderstanding, bakit ang tigas nito? Pagkasabi nito, ang ating young master na si Warren Coleman ay tila nanumbalik ang kumpiyansa, at ang kanyang ugali ay medyo mayabang at hindi mapagpakumbaba o mayabang. Gayunpaman, para sa amin, si Warren Coleman, si young Master Coleman, na nasa ilalim ng sobrang pressure, ay nagawang tumalikod ng ganito at ituwid ang kanyang likod. Upang maging makatwiran, dapat nating hanggan ito. Ngunit kaming Dylan at Chen Xiaoto ay tila tamad na makinig sa kanyang kalokohan. Boom! Pagkatapos ay nakarinig lamang ng mahinang kalabog, talagang kinaladkad ni Dylan ang baril at binasag ito sa ulo ng kalaban, agad kaming natigilan, Warren Coleman, young Master Coleman. Napatulala ang huli at hindi nang ahas na maniwala, ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Bakit hindi? Ngunit ang tumugon sa kanya ay ang mapangasar na panunuya ni Dylan, at ang mga maitim na mata na kasing linaw ng salamin, ay biglang nagpakita ng isang matalim na gilid, makinig ka sa ibig mong sabihin, tila hindi ka karaniwang umaasa sa kanila para mangaapi ng mga tao. Hi! May kasabihan sa mga ilog at lawa na ang sakuna ay hindi pamilya, ngunit ngayon kailangan mong itulak sila sa hukay ng apoy. Mas mabuting umasa ka na ang iyong ama, at ang iyong tinatawag na mataas. Official Ninong, lahat sila hindi ka ba natatakot sa mga taong may slanted shadows, hehe. Pagkasabi nito, hindi niya napigil ang matawa, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay sa bantay sa likuran niya at sinabing, alisin mo siya, at hahayaan kong ibigay sa iyo ang mga tao ng Flying Leopard. Oo. Nang marinig iyon, agad na iniunat ng mga gwardya ang kanilang mga katawan ng tuwid, at sumandal sila kay Warren Coleman, young Master Coleman, nang walang anumang ekspresyon. Hindi mo magagawa ito, bakit ikaw? Wala kang mga kwalifikasyon. At nang makita ang eksenang ito, biglang umungol ang ating young master na si Warren Coleman, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Mata. Boom! Ngunit ang isinagot sa kanya ay biglang nanlaki ang mga mata ng gwardya, at kinuha ng isa sa kanila ang baril at ibinato sa kanyang ulo. Kaagad, kami, si Warren Coleman, young Master Coleman, ay bumagsak sa lupa na parang gusot ng karne. Anak ng direktor ng Provincial Radio, Film and Television Bureau. Sa kanilang mga mata, syempre, hindi nila maikukumpara si Dylan na naglabas ng sertipiko ng Flying Leopard. Ay hindi isang antas sa lahat. Shine, okay ka lang. Pagkaraan ng ilang sandali, nang madalas sina Warren Coleman at young Master Coleman, si Dylan ay lumapit kay Sheila at iba pa na may pag-aalalang mukha, medyo nahihiya. Kung tutuusin, kung hindi lang dahil sa mabagal niyang reaksyon ngayon lang. Syempre, hindi niya inisip ng maaga na ang sampal ni Warren Coleman ay tuluyang maiiwasan at hindi mahuhulog. Kaya medyo nahiya siya sa puso niya ngayon. I'm fine. Buti na lang at dumating ka dito sa tamang oras. Biglang namula ang magandang mukha ni Sheila. Bagamat natakot din siya sa eksena kanina, ang babae, halatang mas malasakit sa drama ng bida na naigal iligtas sa kagandahan, at tila siya mismo ang bida at bida. Miss Guan? I'm sorry. Hindi ko inaasahan na darating ng ganito ang batang si Warren Coleman. Sa sandaling ito, bigla ding nagsalita sina Ken at Mr. Go, medyo nahihiya at medyo nanghihinayang.
Halatang nasa eksena lang siya ngayon, sa tabi mismo ni Sheila, ngunit nangyari pa rin ang ganitong bagay, at si Sheila ay sinampal ni Warren Coleman. Ito ang nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang hawakan ang kanyang mukha, at medyo natatakot din siya na si Brother Dalen ay hindi nasisiyahan sa kanya. Guo Xiao, anong pinagsasabi mo? It's none of your business. Who knows na biglang gagawin ito ni Warren Coleman, pero malamang nagsisisi na siya ngayon, hehe. Mabilis na umiling si Sheila matapos marinig ito. Tapos bigla siyang tumawa ng medyo mapaglaro. Hindi siya tanga, syempre alam na ngayon na si Warren Coleman ay kinuha ng mga taong iyon, hindi maganda ang kahihinatnan nito. Ito ay tinatawag na self-inflicted na kasalanan at hindi mabubuhay. Na hinahayaan siyang walang magawa sa buong araw, umaasa sa kanyang background na gumawa ng masama at walang prinsipyo, at ngayon ay tinamaan niya ang aking kamay, syempre, dapat niyang patayin ang pinsala para sa ang mga tao, at hinding-hindi siya magiging malambot. Matuwid na sabi ni Dalen. Ang ganitong uri ng basura ay dapat parusahan. Ngunit si Brother Dalen, ang ama ni Warren Coleman ay si Direktor Josh Coleman, at ang kanyang ninong ay si Sandro Hayes at isang mataas na opisyal. Kung alam nila ang tungkol dito, hindi ba? Si Kenneth Master Go ay medyo nag-aalala. Sa mahigpit na pagsasalita, maging ang kanyang ama ay lamang ang Executive Deputy Director ng Provincial Public Security Department, at sa usapin ng ranggo, siya ay higit pa sa ama ni Warren Coleman, ang Direktor ng Provincial Radio and Television Bureau. Not to mention na may ninong sa likod niya na si Sandro Hayes at isang mataas na opisyal. Hindi man mataas ang ranking sa probinsya, siya ay isang mataas na opisyal kung tutuusin. Di bale, alam nila kung ano ang alam nila, ano pa ba ang magagawa nila. Nang marinig iyon, ngumiti si Dalen nang walang pakialam, ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Obviously, modesty, statement lang ito. Kung tutuusin, hindi biro ang sinabi niya kanina. Alam nila kung ano ang alam nila, ano pa ang magagawa nila. Posible bang gusto mo pa ring gumawa ng gulo? Broken bar. Josh Coleman. At Mr. Hayes. Kasabay nito, si Mr. Zigmund, na nasa Yunhai Hall pa rin sa ikapitong palapag ng Caesar Hotel, ay malinaw na nakatanggap ng balita mula sa mga tao sa ibaba. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng malaking bintanang mula sahig hanggang kisame sa isang wheelchair, na may mga mata na maulap. Komplikadong pagkurap, pag-ungol sa sarili. Tay, siya ang pinalaki mo sa simula, gusto ba nating gawin ito ngayon? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Linden, ministro ng Reed Province, ang kanyang bibig. Si Sandro Hayes, ay isang sundalo sa kanyang mga unang taon at nagmula sa Jarlingnan Provincial Military Region, at naglingkod din siya sa ilalim ni Mr. Reed ng mahabang panahon, kaya ang kabilang partido at ang kanilang pamilyang Reed ay may matibay na relasyon at napakamagandang relasyon. Pero ngayon, hindi maipaliwanag na nangyari ang ganitong bagay, at talagang naguguluhan siya kung pumikit ba siya. Oy, tawagan ko si Mr. Hayes. Sinabi ni na si Mr. Reed ay natahimik ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakapagdesisyon. Umiling siya at bumaantong hininga. Inilabas niya ang telepono at dinayal ang numero ng telepono ni na Sandro Hayes at Hayes Senior Official. 285. Kasabay nito, sa isang komunidad ng gobyerno sa Jarlingnan Province, isang matandang lalaki na nasa edad 50 at 60 taong gulang ay nagbabasa ng ulat nang biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Ang caller ID sa mobile phone ay nagpakita ng mga salitang Elder Reed na ikinagulat ng matanda. Paano siya matatawag ng matandang pinunong Reed ng personal? May nangyari ba? Habang iniisip iyon, tila walang pakialam ang matanda sa malalim na pag-iisip. Dali-dali niyang pinindot ang connect button sa kanyang mobile phone at magalang na sinabi, "Hello, old chief, I'm Mr. Hayes, can I ask?" Malinaw na ang matandang ito ay walang iba kundi si Sandro Hayes. Mr. Hayes, matagal na. Maganda ba ang takbo ng trabaho kanina? Ang lumang boses ni Elder Reed ay nanggaling sa mikropono. Salamat sa iyo, matandang hepe, naging maayos ang trabaho kamakailan.
Halatang natigilan si Sandro Hayes pagkatapos marinig ito, at hindi naintindihan ang matandang hepe kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Mr. Reed. Ngunit sa susunod na sandali, may isang nakakagulat at kakaibang nagmula sa mikropono, at sinabi ng matandang si Reed, mabuti naman, kung magiging maayos, huwag isipin, at huwag makialam ng basta-basta. Ilang bagay. Para hindi magkagulo, alam mo ba? Hindi, ang matandang pinuno. Natarante si Sandro Hayes sa sinabi ng matandang pinuno. Magtatanong pa sana siya pero binaba na talaga ng kabilang dulo ng telepono. Kasabay nito, maya-maya, may nagmamadaling dumating sa kanyang bahay. Ito ang dati niyang kaklase at ang amo doon, si Josh Coleman. Hoy, bakit ka pumunta sa tabi ko kung libre ka? Gusto mo bang sumama para uminom? Aba, ako din. Nagluluto si Lucy ng 2 merienda para sa ating dalawa. Halatang problemado pa rin si Sandro Hayes sa tawag sa telepono ng matandang hepe, at hindi pa niya ito naiisip, kaya nalulong siya sa alak at gusto niyang uminom at magpahinga. Hindi. Uminom tayo ng 2 hipag. Noong una ay gustong tumanggi si Josh Coleman, ngunit sa pag-iisip, tila hindi ito masama. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga salita ay mas mahusay na sabihin sa mesa ng alak. Southern tradition din ito kaya in-order ko agad. Tumango. Lasing kayong 2. Hintayin niyo muna ako, mag-chat muna kayong 2. Ang asawa ni Sandro Hayes ay kakilala rin ni Josh Coleman, at magkaklase sila sa kolehiyo, kaya natural na hindi nila makikita ang labas ng mundo, at tumango ng nakangiti. Tell me, what's the matter? You guys usually go to the 3 treasures hall for everything. Matapos magtrabaho sa kusina ang kanyang asawa, nagtanong si Sandro Hayes sa mapanuksong tono. Malinaw, hindi siya tanga, syempre naiintindihan niya na ang matandang lalaki na ito na si Josh Coleman ay tiyak na pupunta sa 3 treasures hall, kung hindi, imposibleng kumilos ng abnormal. Oy, hindi dahil sa walang kwentang mabahong bata ni Warren. Ganito pala, ngayon pumunta siya sa Caesar Hotel para mag-dinner kasama ang mga kaibigan niya, pero... At nang marinig niyang nagtanong straight to the point si Direk Coleman. Hindi nag-abalang magtakpan si Josh. Diretso lang sa punto. Alam niyang hindi madali ang bagay na ito at hindi niya ito kakayanin, kaya't ang mga matandang kaklase na lang niya ang naitatanong niya. Naaresto si Warren. Ha? Teka. Kumunot ang noo ni Sandro Hayes, akmang ilalabas ang telepono para tanungin kung ano ang nangyayari, ngunit biglang parang may gusto siyang puntahan, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Matanda siya, sino ka? Nang makita ang eksenang ito, halatang hindi naintindihan ni Josh Coleman Bureau kung bakit, at nag-aalinlangan siyang nagtanong. Teka, tatawag muna ako at magtatanong. Natahimik sandali si Sandro Hayes, hanggang sa ang kakaibang tingin na iyon ay naging medyo mabalahibo si Josh Coleman, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, kinuha ang kanyang telepono, tinawagan ang matandang pinuno ng Zygmunt Reed. Hello, Mr. Hayes. Mabilis na nakakonekta ang telepono, at ang mahinang boses ni Mr. Reed ay nagmula sa mikropono. Old Chief, ako ito, Mr. Hayes. Well, may gusto akong itanong sa iyo. Huminga ng malalim si Sandro Hayes at dahan-dahang sinabi nang marinig niya ang boses ni Mr. Reed. Oh, anong problema, itanong mo. Si Zygmunt sa kabilang dulo ng telepono ay nagulat saglit at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Tama, ngayon mo lang sinabi yan. Pero anong nangyari sa Caesar Hotel ngayong gabi? Kinagat ni Sandro Hayes ang tuyong ibabang labi at dahan-dahang sinabi. Got it. If you know it, don't know it. This matter has nothing to do with you, don't interfere. Matapos marinig ang tanong ni Sandro Hayes, tila hindi na nag-abalang pagtakpan pa ito ni Mr. Reed. Prangka siyang nagsalita. Kaagad, nakaramdam ako ng kaunting anit. Beep beep broken bar. Saglit lang, ibinaba ni Mr. Reed sa kabilang dulo ng telepono ang telepono. Umiling si Sandro Hayes na may kumikislap na mga mata. Old Coleman, pasensya na, hindi kita matutulungan sa bagay na ito. At payuhan din kita, kalimutan mo na. Forget it, Old Hayes.
Nang makita ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabago ng ugali ng kanyang matandang kaibigan, si Josh, isang tusong tao, ay natigilan din, at sinabing may kaunting pagdududa. Brother Ember, hindi naman sa paglingon ko at hindi ko nakilala ang mga tao, ang bagay na ito, masyadong malaki ang problema. Umiling si Sandro Hayes at hindi nagdetalye, ngunit si Josh Coleman ay isa ring matandang freighter sa bilog. Naiintindihan niya ng detalyado ang ibig sabihin nito. Oo nga, nagbago ang mukha ni Josh Coleman nang marinig niya ang mga salita, natahimik siya saglit at hindi maiwasang magtanong, kaya mo ba? Humigop ng alak si Sandro Hayes at nagluwa ng 4 na salita, Old Chief Reed. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Josh Coleman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.